tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Champion tayo this year, pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng ANU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses. Mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, alas 12 ng tanghali, sa DZRH TV. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Matchpoint tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado.
Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Alam ang mga running stories, the news that you are following will be yours tonight. Hatid ng DZRH TNT. Tomorrow's News Tonight. Mga balitang binabantayan, mga balitang ayaw tigilan ng intriga, mga balitang patuloy ang pagbabago. Malalaman na tonight with Ray Sibayan, Kisses Habson, TNT. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi Luzon, Visayas, Mindanao. Sa ating headlines sa Tomorrow's News Tonight. Bagyong Basyang posibleng maglandfall sa Eastern Mindanao. Signal number 1 nakataas sa 12 lugar. 2 impeachment complaint laban kay PBBM idiniklarang insufficient in substance. AXIS Party List Representative Ed Bikiab nag-resign bilang miyembro ng Kamara. Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga suspendido na naman. Pagbuwag sa travel tax iminungkahi sa Kongreso. 2 truck nahulog sa bangin sa Negros Oriental, siyam patay. Eksaktong lokasyon ng lumubog na MV Trisha Kirsten 3 na tukoy na ng Philippine Coast Guard. 1,000 kabahayan nasunog sa Tawi-Tawi. Sa TNT Global News karahasan, lumala sa mga state prison sa Estados Unidos ayon sa pag-aaral. Sa ating TNT Sports, Capital One Solar Spikers wagi kontra sa Zeus Coffee Thunderbells sa PVL All-Filipino Conference. At sa TNT Showbiz, Barbie Imperial, sinabing hindi siya third party sa hiwalayang Richard at Sara Labati. Yan ho ang ulo ng ating mga balita dito po sa Tomorrow's News Tonight. Ngayong gabi ng Miyerkules, February 4, 2026. Ito po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po, Kisses Habson. At sa ngalan po nila kay Ray Sibayan, ako si Ara Espiritu. At ngayon sa detalye ng ating mga balita. TNT. Tomorrow's News Tonight.
Nakataas na ang signal number 1 sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Ayon sa Pag-asa, kumikilos ang bagyong Basyang pakanluran sa katubigang sakop ng silangang Mindanao. Huling namataan ang bagyo sa layong 655 kilometro sa silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Taglay nito ang lakas ng hangin na umaabot sa 55 kilometro bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong aabot naman sa 70 kilometro bawat oras. Kumikilos pakanluran sa bilis na 15 kilometro bawat oras. Sa forecast ng Pag-asa, posibleng mag-landfall sa Eastern Mindanao ang bagyong Basyang bukas ng gabi o Biyernes ng umaga. Sa ngayon ay nakataas po ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa southern portion ng Eastern Samar, southern portion ng Samar, southern portion ng Southern Leyte, central at southern portions ng Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Camiguin, eastern portion ng Misamis Oriental at northern portion ng Davao Oriental. At sa kaugnayang balita, inalerto na ng Office of Civil Defense ang mga residente ng Eastern Visayas at Eastern Mindanao dahil sa posibleng epekto ng bagyong Basyang. Ito ay dahil inaasahan ang malalakas na pag-ulan na dala ng bagyo mula ngayong Miyerkules ng gabi. Ayon sa OCD, malaki rin ang posibilidad na sa alinman sa mga nabanggit na lugar ang tatamaan ng mata ng bagyong Basyang. Kaugnay nito ay inatasan na ng NDRRMC ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan na maglabas ng kaukulang mga abiso tulad ng travel restrictions at posibleng preemptive evacuation. Samantala, idineklara ng House Committee on Justice na insufficient in substance o kulang sa sapat na batayan na ang dalawang impeachment complaint na inihain laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa botong 42 o 42, 1 at 3, ibinasura po ng komite ang impeachment complaint na inihain ni Attorney Andre De Jesus. Samantalang sa botong 39-7, idineklara ring insufficient in substance ang reklamong inendorso naman ng Makabayan Bloc. Dahil dito'y tapos na ang impeachment proceedings laban sa Pangulo at hindi na umabot pa sa pagdinig ng sinumpang salaysay ng mga nagreklamo at ng Pangulo at gayon din sa presentasyon at pagtalakay ng mga ebidensya. Inaasahan naman na isusumite ng komite ang ulat nito sa plenaryo. With a vote of 42 in favor of the motion, 1 against the motion, and 3 abstain, the chair therefore declares the impeachment complaint of De Jesus insufficient in substance. In favor of the motion, 7, and those against the motion, 39, with 0 abstention. The chair declares the Masa et al. Impeachment complaint insufficient in substance. And tomorrow's news tonight. Kinilala ng Malacanang ang naging desisyon ng House Committee on Justice sa impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ito'y matapos ideklarang insufficient in substance ang dalawang reklamo laban sa Pangulo ngayong hapon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi man nakatutok ang Pangulo sa pagdinig pero naiparating nito ang naging desisyon na ikinatuwa naman ng Presidente. Nais-anihan ni Pangulong Marcos na umusad na ang lahat, tutukan ang ekonomiya at ang kapakanan ng bawat Pilipino. Deadma rin ang palasyo sa mga banat na hawak umano ng Pangulo ang Kamara, kaya kumpiyansa ito kahit may nakahaing impeachment case. Una nang sinabi ni Castro na kahit kritiko ng Pangulo ay naniniwalang walang merito at bigat ang mga nasabing reklamo. Samantala, nag-resign sa kanyang posisyon si Representative Edvic Yap ng ACT-CIS Party List. Inanunsyo ang pagbibitiw ni Yap sa plenaryo ng Kamara matapos siyang magsumite ng resignation letter. Kasunod nito ay natasan ng Office of the House Secretary General na alisin na ang pangalan ni Yap
sa role of members ng mababang kapulungan. Matatandang si Yap at ang kapatid nitong si Representative Eric Yap ng Benguet ay nasasangkot sa issue ng umano'y flood control anomaly. Sa ngayon ay wala pang abiso ang Kamara kung sino ang ipapalit ng ACT-CIS kay Yap bilang bagong kinatawan sa Kongreso. Paninindigan naman ni Senator Panfilo Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee ang kanilang rekomendasyon na kasuhan ang mga kasamahang senador sa maanumalyang flood control project. Ayon kay Lacson, ang kanilang rekomendasyon ay naaayon sa mga nangyayari ngayon sa ibang investigating agencies. Kung maiiba ang kanilang report sa resulta ng investigasyon sa ibang ahensya, ay doon lamang magkakaproblema. Sabi ni Lacson, kung hindi siya makakuha ng 11 lagda sa partial committee report, ay wala siyang maisusumiting report sa Senate plenary. Papanindigan ko yun. No, while the committee report or the draft committee report was prepared by my staff under the guidance of the General Counsel, Attorney Gerard Mosquera, who used to be Deputy Ombudsman for Luzon and dating special, very competent. And while sila yung nagawa, kasi lawyers ang magagawa niyan, I will take full responsibility sa content. Last night, while I was meeting, because diniscuss ko nga with the staff, binisita kami ni Senate President Soto and he also included his input which we accepted because ang concern nga yung mga personalities na may mention yun ang naging problema. Opo. Now I respect the opinions of my colleagues in this regard. So if I'm not able to gather or secure 11 signatures, then there will be no committee report. Sa ngayon, mananatiling draft lamang ang kanilang report hanggat hindi nakakakuha ng sapat na lagda. Dapat pa rin ipagpatuloy ang investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng mga anomalyang flood control projects. Ito'y ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Lacson, nasa ibang kategorya lang si Romualdez kumpara sa mga senador at congressman na inirekomendang kasuhan. Paliwanag ni Lacson, may mga testigo laban sa dating House Speaker pero wala lang validation at kumpirmasyon dahil hindi na ito mahanap sa ngayon katulad na lang ni Orly Gutesa. Narito po ang pahayag ni Senador Ping Lacson. Meron din recommendation kay former Speaker Romualdez. Pero hindi siya kasama doon because pinag-authorize namin based on corroborative evidence. Kasi all others, yung nasa first category, not only the legislators, pati DPWH officials, marami yun, may COA, lahat. Pero sa legislators, kinategorize namin sila into different levels. Yung pinakahuling level, ito yung na-mention ng pangalan pero walang validation at saka walang corroboration. So how will we treat them? Because their names were mentioned, they will be mentioned in the committee report. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Samantala, ikinalugod ng Malacanang ang pagbasura ng Korte Suprema sa Executive Order No. 94 na kumekwestiyon sa legalidad ng Independent Commission for Infrastructure. Nanindigan ang palasyo sa magandang hangarin ng Pangulo ng buuin ang komisyon na tututok sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, na ipakita ng Pangulo sa publiko ang pangangailangan sa pagbuo nito para matutukan ang anomalya. Binigyang diin din ni Castro na obligasyon ng administrasyon na linisin ang gobyerno mula sa mga mapang-abuso sa kaban ng bayan. Matatanda ang itinatag ang komisyon para magkaroon ng bagong independent body na tututok sa mga kinurap na proyekto. Kumpiyansa naman si Senate President Vicente Tito Soto III na mananatili siya sa kanyang posisyon matapos na mabigo ang minorya sa Senado na makakalap ng sapat na bilang upang siya ay mapalitan. Ayon kay Soto, tinanggihan ni Senador Loren Legarda ang alok na siya ay maging susunod na Pangulo ng Senado. Pero sir, anong sabi ni Sen. Loren? Kasi siya daw yung Anong sabi sa inyo ni Sen. Loren? Well, she was not She was not, well, she... Nagkausap kayo? She declined? I think so. I think she did.
I think she did. Thank you, sir. How are you feeling, sir? How are you feeling, sir? Okay, same. No worries No, kanina. no. Senator, you can, I can do any work in the Senate. I can be majority leader, minority leader, Senate president, or even a regular senator. I have no problem with that. Thank you. Samantala, sinabi rin ni Soto na katuwaan lamang ang Facebook post ni Senador Kiko Pangilinan kung saan makikita ang ilang miyembro ng majority na may caption na power sharing. Nagulat naman ang ilan matapos ang mahabang suspensyon ng sesyon nang si Legarda ang maupo bilang presiding officer, ngunit nilinaw na pansamantala lamang ito upang i-adjourn ang sesyon. Samantala, nakitaan ng Department of Justice ng prima facie with reasonable certainty of conviction o sapat na batayan para maghain ng mga kasong tax evasion laban sa mag-asawang kontraktor na sina Curly at Sara Diskaya. Kaugnay ito ng dalawang magkahiwalay ng reklamong inihain ng Bureau of Internal Revenue laban sa mag-asawa sa DOJ. Sa inilabas na pahayag, sinabi po ng DOJ na hindi idineklara ng mag-asawang Diskaya ang kanilang tunay na kita para sa taxable years 2020 at 2021 na paglabag sa Section 254 ng National Internal Revenue Code. Nabigo rin umano ang dalawa na magbigay ng tama at wastong impormasyon sa kani-kanilang income tax returns para sa parehong taon na itinuturing na paglabag sa Section 255 ng NIRC. Ginawa umano ng mag-asawa ang mga paglabag sa kani-kanilang kapasidad bilang sole proprietors ng St. Gerard Construction General Contractor and Development at ng Fine Things Fashion Warehouse. Samantala, ibinasura ng DOJ ang tatlong reklamo ng BIR laban sa Diskaya couple kaugnay ng umano'y paglabag sa excise tax dahil sa kakulangan ng ebidensya. Mula sa balita sa Senado, balikan natin ang Kamara. Suspended na naman si Cavite 4th District Representative Kiko Barzaga. Yan ay matapos bumalik ngayong araw sa House of Representatives. Sa botong 238 na pumabora, 10 ang tumututol, habang siyam ang nag-abstain. 2 buwan ulit na hindi papasok sa Kamara si Barzaga. Ang nasabing suspension ay rekomendasyon ng House Ethics Committee na pinamumunuan ni 4Ps Party List Representative JC Abalos. Ang panibagong ethics complaint ay kaugnay ng alegasyon ni Barzaga na tumanggap ng suhol ang miyembro ng National Union Party o NUP mula sa negosyanteng si Enrique Razon para suportahan ang laban ni dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, isinusulong ni House Majority Leader at Ilocos Norte 1st District Representative Sandro Marcos ang panukalang batas na naglalayong tuluyang alisin ang travel tax upang mapababa ang gastos sa pagbabiyahe ng mga Pilipino. Sa ilalim ng House Bill 7443 o Travel Tax Abolition Act, aalisin ang fixed travel tax na 2,700 pesos para sa first-class passengers at 1,620 pesos para sa mga nasa economy class. Giit ni Kong Marcos, mahalagang gawing mas abot kaya ang biyahe para sa mga pamilyang Pilipino. Dagdag pa nito, ang mataas na gastos sa paglalakbay ay nakaaapekto sa galaw ng tao, paggastos at pag-ikot ng oportunidad sa ekonomiya, kaya't mahalagang gawing mas abot kaya ang biyahe para sa mga pamilyang Pilipino. Nakasaad din sa panukala na ang pondong mawawala sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority, Commission on Higher Education at National Commission for Culture and the Arts dahil sa travel tax abolition ay maaaring punan sa pamamagitan ng General Appropriations Act. Maraming matutuwang Pilipino niyan kasi kung tutuusin, halimbawa sa isang buong pamilya, halimbawa ay 4 kayo. Ang gusto nyo lang naman halimbawa mamasyal. Experience ba? Nag-ipon kayo. Pero pati yung travel tax,
poproblemahin nyo kung Yun. magkano ang babayaran. Masayang balita rin yan para doon sa mga madalas mag-travel. Yan, tulad mo. Ayan. At saka doon sa mga, sabihin na natin yung iba kumbaga merong mga business sa iba't ibang bansa. Kailangan bumabiyahe. Minsan isang araw lang titigil dito o kaya Ayun. naman oras lang ang ititigil dito, babalik naman sa ibang bansa ulit. Biruin mo nagbayad ka, kakabayad mo lang. Yun, Tapos diba? kauuwi mo lang, parang dumaan ka lang, nakidaan ka lang sa airport natin, tapos babalik ka, aalis ka ulit, magbabayad ka ulit ng Yun. tax. Tapos malalaman mo, totoo naman yung mga binabayaran tax may pinaglalaanan. Kaya lang, ang tanong nararamdaman Yun ba nga, lahat? yun ang pinakamalaking Diba? question doon. At isa pa, Ara, baka naman meron nga talagang pwedeng pagkuhanan pa ng ibang pondo, lalo't mukhang sobra-sobra naman yata yung pondo sa iba Kita mo, nadudukot pa. Yun. Diba? Samantala, ang Tabayanan, 2 truck nahulog dun sa bangin sa Negros Oriental. Siyam daw ho ang patay. Habang ang eksaktong lokasyon naman ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3, natukoy na daw po ng Philippine Coast Guard. Kaya lang ang lungkot ng balita, nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi. O yung ating death toll, tumaas pa. Yung fake medical records ni Pangulong Bongbong Marcos, iimbestigahan daw po ng PNP-ACG. Inatasan sila ng Malacanang na imbestigahan yung anti-cybercrime group. Dapat talaga ganyan. Sabi ko nga kahapon kay Ray, maraming gumagawa ng mga peke. Maraming gumagawa ng mga fake news sa social media. Ang problema, bakit laganap ang fake news? At saka Nagagamit marami pa yung rin iba. naniniwala. Oo. At kahit yung mga AI, totoo naman nakakatulong yung AI sa ibang banda. Pero kumbaga naaabuso rin kasi yung paggamit ng AI. Sabihin na nating nakatutulong sa ating mga kababayan, halimbawa yung mga additional na anong tawag doon sa nun, yung mas maraming followers, mas maraming likes. Nalimutan ko yung term Pero totoong nakakatulong, nakakabuhay kaysa sabi ng iba, kaysa naman kami magnakaw. Kaya lang yung panloloko sa tao, hindi rin ho maganda. Kapag ho yan ay nagagamit po yung social media sa pang-aabuso, sa katulad nga na hindi mo na malaman kung ano ang AI. At saka kung yung hindi kung hindi ka talaga media literate, talagang mapapaniwala ka Magkikreate din ng takot. Naalala ko yung nanay ko kung ano nun sinasabing, merong ganito. Diba? Madaling mapapaniwala mo talaga, lalo matatanda. Lalo yung mga yung mga fake news tungkol sa mga batas-batas, lalo na pagka senior citizen ang pinag-uusapan. Anak, meron na daw ganito, ganyan. Parang wala kaming naibalita, mang ganon. Hindi, meron, nakita ko sa diba? Sa social media wag ho nating abusuhin ang social media. Maganda ho na nagkakaroon tayo ng kumbaga ay connection sa bawat isa. Pero ang paggamit ho ng social media ay lagyan din po natin bigyan din po natin at samahan po natin ng responsibilidad. Samantala, 1,000 kabahayan naman nasunog sa Tawi-Tawi. Meron kayang ilang kayang pamilya naman ang naapektuhan dito, ha? Sa TNT Global News, karahasan naman lumala daw po sa mga state prison sa Estados Unidos ayon naman po sa pag-aaral. Sa TNT Sports, Capital One Solar Spikers wagi kontra Zeus Coffee Thunderbelts sa PVL All Filipino Conference. Ang tabayanan din ng ating showbiz, si Barbie Imperial nagsalita na kaugnay sa pagkakaugnay niya do sa hiwalayang Richard at Sara Labati. Ang tabayanan niya sa pagbabalik ng TNT Tomorrow's News Tonight, oras natin alas 9:34 ng gabi. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fab Con, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fab Con with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria.
May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Kumakablaw sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Champion tayo this year. Pero after natin, the day niyan, after nun, di ba, competition, kinabukasan din na tayo champion. Ito yung pinakamagandang thing po ng NU po is yung pressure po. Kumbaga, ginagawa naming privilege po. Laging sinasabi ng coaches, di na kayo champion after ng competition. So, ang nangyayari po, parang dahil nga focus kami sa team, focus kami sa journey namin and yung story na, kasi kada season po iba-ibang storya. Hi, I'm BG. Hi, I'm Monmon. Hi, I'm Coach Nikki. And we are the NU Pep Squad. And we are inviting you guys to watch our interview in Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino! Pakikinggan ang bawat panig. When you fight for justice, think about the queer people. Kung hindi kami magkukwento, sino ang magkukwento para sa amin? Ang mga panawagan, ipababatid. Hindi talaga ito masusing pinag-aralan ng gobyerno. The women who are beaten and abused. It's time to listen to their voices. Tunghayan ang iba't ibang boses, mga kwento mula sa iba't ibang anggulo. Dito lang sa Point of View. Mapapanood tuwing linggo, 12:00 ng tanghali sa DZRH TV. With
you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2 TNT Tomorrow's News Tonight Nagpapatuloy ang ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Kasama niyo pa rin ang inyong mga lingkod. Ako po, Kisas Habson. At sa ngalan po nila kay Ray Sibayan, ako si Ara Espiritu. At sa pagpapatuloy pa rin ng ating mga balita, bumuo na ng team ang Philippine Police o Philippine National Police Anti-Cybercrime Group para imbestigahan ang peking medical test results ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kumakalat online. Ayon kay ACG Director Brigadier General Wilson Asueta, nakikipag-ugnayan na rin sila sa iba pang ahensyang may kinalaman sa pagsisiyasat. Hindi naman nagbigay ng detalye si Asueta kung may natukoy na silang personalidad sa likod ng pagpapakalat ng dokumento dahil patuloy pa ang investigasyon. Posible umanong maharap sa kaso ang sinumang mapapatunayan na responsable, kabilang na ang paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code na tumutukoy sa unlawful use of means of publication at unlawful utterance. Matatandaang ang kumalat na peking dokumento ay nagsasabing may severe sigmoid diverticulitis. Umano ang Pangulo na nangangailangan ng agarang operasyon na kapwa pinabulaanan ng Malacanang at ng St. Luke's Medical Center. Samantala, nananatiling neutral ang satisfaction rating ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa pinakabagong survey ng social weather stations. Ayon sa SWS, 43% ng respondents ang dismayado sa performance ng presidente habang 17% ang undecided. Kung ikukumpara noong September 2025, ang kanyang gross satisfaction rating ay naitala sa 39% habang ang undecided ay 17% at ang gross dissatisfaction ay halos hindi nagbago sa 44%. Ang latest survey ay ginawa mula November 24 hanggang 30, 2025 gamit ang face-to-face interviews para sa 1,200 na individual na hinati sa tig-300 respondents mula sa Metro Manila. Ang net satisfaction rating ni PBBM ay pinakamataas sa Balance Luzon na may moderate positive 13, habang sa Visayas ay neutral positive 2, Metro Manila poor negative 17 at sa Mindanao ay poor negative 29. Oras natin sa buong Pilipinas, alas 9:44 na po ng gabi. Balikan muna natin ang Senado. Humingi nga tayo ng update. Ano yung rekomendasyon nga ni Senador Ping Lacson kaugnay po dito kay sa investigasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Alamin natin ang detalye kay RH28 Raymond Dadpaas. Wala
Bagaman sa listahan ng mga inirekomendang kasuhan ay dapat iporsigi pa rin ang investigasyon sa pagkakasangkot ni dating House Speaker Martin Romualdez sa mga maanumalyang flood control project. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson na siya ring chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, nasa ibang kategorya si Romualdez kumpara sa mga senador at congressmen na inirekomendang kasuhan. Paliwanag ni Lacson, ang mga kakasuhan ay may testigo na nagsalita laban sa kanila at may corroborative evidence. Si Romualdez ay kabilang sa mga nabanggit ang pangalan, ngunit walang validation at corroboration, kaya't ang kanilang rekomendasyon ay iporsigi pa ang investigasyon sa kanya. Matatanda na sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee kumarap si retired Marine Sergeant Orly Gutesa at sinabing nag-deliver sila ng male-maletang pera sa mga bahay ni Romualdez. Ngunit kalaunan ay bigla na lang itong nawala at hindi na matagpuan. Narito si Senador Ping Lacson. Meron din recommendation kay former Speaker Romualdez. Pero hindi siya kasama doon because tinag-authorize namin based on corroborative evidence. Kasi all others, yung nasa first category, not only the legislators, pati DPWH officials, marami yun, may COA, lahat. Pero sa legislators, kinategorize namin sila into different levels. Yung pinakahuling level, ito yung na-mention ng pangalan pero walang validation at saka walang corroboration. So how will we treat them? Because their names were mentioned, they will be mentioned in the committee report. Pero ang recommendation is further fact-finding inquiry. Ito si RH28, Raymond Dadpas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, lalaking pinaghahanap ng Region 4A sa kasong rape, arestado ng NAIC PNP. Pakinggan natin ang report ng RH27, Noche Cacas. Ara, Kises, matagumpay na naaresto ng mga operatiba ng NAIC Municipal Police Station ang most wanted person ng Calabarzon Region sa bayan ng NAIC Lalawigan ng Cavite. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Jefferson Ison, Chief of Police ng NAIC MPS, ang akusadong si alias Jan, residente ng NAIC Cavite. Sinigawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest sa kasong rape sa naturang bayan. Walang inirekomendang piyansa ang NAIC Regional Trial Court, 4th Judicial Region Branch 132 laban sa akusado. Sa pahayag ni Cavite Acting Provincial Director Police Colonel Ariel Red, ang pagkakaaresto sa regional level most wanted person ay patunay umano na walang humpay na kampanya laban sa mga individual na may mabigat na pananagutan sa batas. Samantala, voluntaryong sumuko sa otoridad sa pamamagitan ni Honorable Mayor Ronnie Evangelista ng Rodriguez Rizal ang tatlong akusado sa kasong 2 counts sa murder. Pinidala ng pulisya ang tatlong akusadong sina alias Edmar, Winnie at alias JP. Ayon sa report, nagawa ng tatlong sumuko ng makapag-alamang hinahunting na sila ng pulisya sa bisa ng arrest warrant. Batay sa record sa listahan na ng Region 4A Most Wanted Person, ang tatlo. Nabatid na kinasuhan ng 2 bilang ng kasong pagpatay ang tatlo sa San Mateo Rizal RTC Branch 75 na walang inirekomendang piyansa. Arit sa 27, chika ka sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Noche. Nakarecover pa ng 2 pang labi ang Philippine Coast Guard sa nagpapatuloy na search and rescue operations para sa lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa karagatan ng Basilan. Dahil dito umakyat na sa 45 ang bilang ng mga nasawi sa trahedya, habang nananatili naman sa 316 ang bilang ng mga nakaligtas. Samantala, kinumpirma naman ng Coast Guard District Southwestern Mindanao ang lokasyon ng lumubog na barko sa layong 1.8 nautical miles mula sa Baluk-Baluk Island. Gumamit ang mga otoridad ng remotely operated vehicles or ROV at ang sound navigation and ranging technology upang mas matukoy pa ang eksaktong kinaroroonan ng barko.
At sa kaugnayang balita, nakita na ang eksaktong lokasyon ng lumubog na MV Tricia Kirsten 3 sa humigit kumulang 1.8 nautical miles mula sa Baluk-Baluk Island sa Basilan. Ayon kay Coast Guard District Southwestern Mindanao Commander Commodore Rejord Marfe, ligtas na nakapasok ang mga technical diver ng PCG sa loob ng lumubog na barko bilang bahagi ng patuloy na underwater assessment operations. Positibong nakilala ng technical diving group ang nasabing sasakyang dagat matapos malinaw na mabasa ang pangalang MV Tricia Kirsten 3 na nakasulat sa katawan ng barko. Dagdag pa niya, ang 2 bangkay na recover ngayong araw ay nakuha ng mga diver ng TDG mula sa railings ng lumubog na sasakyang dagat. Posibleng ipatawag ng National Bureau of Investigation ang 2 pulis Makati na inukusahan ng PA driver ni Rian Ramos ng pambubugbog. Ayon sa NBI, tinutukoy pa lang sa ngayon ang pagkakakilanlan ng 2 pulis matapos na hindi natagpuan ang 2 sa isinagawang walkthrough sa Makati City Police Station kahapon. Sinabi ni Totoy na inaresto siya ng pulisya matapos na mabigong makatakas sa condominium unit kung saan umano siya tinorture at ikinulong ni Ramos, Michelle D. at Samantha Panlilio sa loob ng 3 araw. At kahit umano sa loob ng police station, sinaktan din siya ng 2 pulis at pilit na pinaamin sa akusasyon ni D na ninakaw niya ang angpaw na may sensitibong larawan. Sinusubukan naman ng NBI na makuha ang kopya ng CCTV footage sa kondo ng mga inirereklamo habang hindi pa ipinatatawag ang 3 babae na una nang nagsabing maghahain sila ng counter affidavit oras na magkaroon ng subpoena laban sa kanila. At sa kaugnay na balita, pinaiimbestigahan na ng National Capital Region Police Office ang umano'y pambubugbog ng 2 pulis Makati sa PA driver ni Rian Ramos na si alias Totoy. Sabi sa DZRH News na NCRPO Director Police Major General Anthony Aberin, inatasan niyang magsiyasat sa alegasyon ni alias Totoy ang Southern Police District. Ayon naman kay Makati Police Chief Police Colonel Pedro Alagano Jr., nagsumite na sila ng kinakailangang dokumento kabilang ang kopya ng CCTV footage sa NBI. Tiniyak ni Alagano na makikipagtulungan sila sa investigasyon. Batay sa alegasyon ni alias Totoy, tinorture umano siya ng 2 pulis Makati habang nasa kulungan. Pilit din umano siyang pinapaamin na ninakaw niya ang ampaw ni Ramos na naglalaman umano ng sensitibong mga larawan. Nagpahayag naman ng matinding pag-aalala ang National Press Club of the Philippines o NPC kaugnay sa pagkakaaresto o kaugnay ng pag-aresto kay Oliver Paul Mauricio, anak ng veteranong mamamahayag na si Orlan Mauricio na isinagawa sa Bulacan. Sa kanilang press statement, sinabi po ng NPC na may mga alegasyon ng warrantless arrest o pag-aresto ng walang warrant sa pilitang pagpapasok o pagpasok sa pribadong tirahan at umano'y pananakit o torture sa suspect na kung mapatutunayan ay paglabag sa konstitusyon at sa karapatang pantao. Pinakamabigat din umano para sa media community ang pagtatangkang idawit si Orlan Mauricio sa kaso matapos siyang ituring na accomplice na ayon sa NPC maaaring magdulot po ng takot at pangamba sa mga mamamahayag at makapagpahina sa malayang pag-uulat. Inilala naman ng NPC ang pangangailangan na maresolba ang pagpatay kay Police Staff Sergeant Renato Kasaway Jr. at mapanagot ang mga responsable. Gayunman, ginit ng grupo na hindi dapat na isakripisyo ang due process at rule of law sa anumang investigasyon dahil sa magkasalungat na police report at mga alegasyon ng pang-aabuso. Nananawagan po ang NPC ng independent at impartial investigation. Inimok ng NPC ang Department of Justice, National Bureau of Investigation at ang Commission on Human Rights na magsagawa ng hiwalay at masusing pagsisiyasat sa insidente upang matiyak ang pananagutan at maprotektahan ang karapatan ng lahat ng sangkot. Samantala, arestado ang isang 27 anyos na American national na nag-ooperate umano ng cybersex din gamit ang mga babaeng biktima niya sa love or romance scam.
Ayon kay PNP ACG Director Police Brigadier General Wilson Asueta, modus ni alias Canor ang mag-alok ng modeling job sa kanyang mga nakikilala sa online dating platforms. Pero ikinukulong niya ang mga biktima sa isang lokasyon sa Nasugbu, Batangas upang sapilitang magsagawa ng sexual act na binibenta naman niya via live stream. Nadiskubre ito nang makatakas ang isa sa kanyang mga biktima habang 7 pang babae ang na-rescue kalaunan. Actually, sa dating apps nagsimula, then pag nahulog ang loob, ito ay inimbitahan niya na mag-meet up at bibigyan niya rin ng offer na trabaho na maging model. So kahit wala ng screening, no agensya man lang. So hanggat itong ating mga kababaihan, mapauo at ma-mindsetting. So Pinag-utos ni PNP Chief Police Brigadier o Police General Jose Melencio Nartates Jr. ang pinaigting na pagsasanay para malabanan ang paglipanan ng love scam ngayong Love Month. Kaya ingat yung mga mahihilig na makipag-chat online para makahanap ng kanilang... Yung mga mahilig sa online dating app. Oo. Yung makakahanap ng kanilang forever, baka ibang makita ninyo. Samantala, hindi naman bababa sa 1,000 kabahayan ang tinupok ng apoy sa sunog na sumiklab sa Barangay Lamyon sa Bonggao, Tawi-Tawi. Ayon sa Bonggao MDRRMO, nagsimula ang sunog pasado alas 10 ng gabi at naapula naman na kaninang bandang alas 2 na ng madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa lakas po ng hangin na gawa sa light materials ang mga bahay. Naging pahirapan din po ang pag-apula dahil sa pagkasira ng ilang mga footbridge sa lugar. Sa kabila nito'y wala namang naitalang nasaktan sa sunog, mabuti naman. At pansamantala naman na nanunuluyan sa Mindanao State University at Provincial Quarantine Area ang mga nasunugan. Sa ngayon ay hindi pa tiyak ang sanhi ng sunog at ang halaga ng iniwan nitong sala sa mga pamilya at kabahayan. Samantala, 9 ang patay matapos mahulog sa bangin ng isang mini dump truck sa syudad ng Bayawan sa Negros Oriental. Ang mga biktima ay pawang mga empleyado ng City Hall ng Ayawan. Ayon sa report, nangyari ang aksidente bandang alas 10:30 ng umaga sa Sitio Orang sa Barangay Kalantungan. Sinabi ni Police Captain Stephen Gennard Polinaw ng Public Information Office na pabalik na sa sentro ng syudad ang dump truck matapos maghatid ng krudo nang mahulog sa bangin na may lalim na halos 50 meters. Isa sa 9 na nasawi ay ang driver ng dump truck. TNT Top News Worldwide. Sa atin naman TNT Global News, karahasan daw po lumala sa mga state prisons sa Estados Unidos. Ayon daw po yan sa pag-aaral. Alamin natin ang detalye kay Wina Pearl Hesoro. Lumalala ang karahasan at tumataas ng halos 50% ang bilang ng mga namamatay sa mga state prisons sa Estados Unidos sa nakalipas na 5 taon. Ayon ito sa isang ulat na pinondohan ng US Department of Justice. Batay sa pag-aaral ng grupong Safe Inside, kulang na kulang ang mga gwardya sa mga kulungan kaya nahihirapan ang mga otoridad na tiyakin ang kaligtasan ng mga preso at ng mismong prison staff. Dahil dito, dumadami ang mga pananakit, kapabayaan at pagkamatay sa loob ng mga bilangguan. Batay sa nakuhang ulat ng Reuters, tumaas ng 47% ang death rate ng mga preso mula 2019 hanggang 2024. Kasama rito ang mga pagkamatay dahil sa karahasan ng pagpapakamatay at iba pang insidente. Tumaas din ng 54% ang mga pananakit sa kapwa preso, habang 77% ang itinaas ng mga pananakit sa prison staff. Sinabi ng mga eksperto na dahil sa kakulangan ng tauhan, mas kaunti ang nagbabantay sa mga preso at mas kaunti rin ang nakakapaghatid sa kanila sa mga check-up at gamutan. Kaya may mga gwardya rin umano nagtatrabaho ng sunod-sunod na 18 hours na duty. Babala ng mga grupo ng karapatang pantao kung hindi agad maayos ang kakulangan sa mga gwardya at ang kondisyon sa mga kulungan, patuloy pang lalala ang karahasan at pagkamatay sa mga state prison sa Estados Unidos. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. TNT Sports and Games.
Para naman sa ating TNT Sports, Capital One Solar Spikers wagi kontra sa Zeus Coffee Thunderbells sa PVL All-Filipino Conference. Pakinggan natin ang report ni Kyle Bulyas. Pinataob ng Capital One Solar Spikers ang Zeus Coffee Thunderbells sa kanilang laban sa pagbubukas ng All-Filipino Conference ng Premier Volleyball League ngayong taon. Nagpasiklab ang Solar Spikers sa kanilang debut game ngayong season sa pangunguna ng UAAP 3-time MVP na si Bella Belen na nagbagsak ng 26 points kung saan dalawa rito ang service ace. Sinundan naman ito ng mga bago nilang player na sina Shai Adorador na may 14 points, Isa Jimenez with 13 points at si Pauline Gaston with 10 points. Nakuha pang bumawi ng Thunderbells sa ikatlong set ng laban pero hindi na sila pinagbigyan ng Solar Spikers sa fourth set at tinapos ang laro sa scores na 25-17, 25-16, 15-25 at 25-19. Samantala pinangunahan naman ang power middle blocker na si Thea Gagate ang Zeus Coffee sa score nitong 15 points. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa atin naman showbiz, Barbie Imperial, sinabing hindi siya ang third party sa hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labati. Ang detalye, balita mo yan, Don Carlos. Nilinaw ng aktres na si Barbie Imperial na hindi siya ang third party sa hiwalayang Richard Gutierrez at Sara Labati. Ayon sa aktres na matagal nang hiwalay ang ex-couple bago pa man maging sila na aktor, saad niya sa isang vlog ni Ogie Diaz. Dagdag pa ni Barbie, siyang tipo ng babae na kapag nagmahal ay in love talaga pero iiwanan niya ito kung toxic na ang relasyon. Nagkwento rin ng aktres sa relasyon nila ni Tita Annabel Rama, ina ni Richard, at sinabing sobrang sweet at maalaga ito sa kanya. Panay din anyang padala ng paborito niyang pagkain sa kanya pero hindi tinanggi ng aktres na maldita talaga ang una niyang impression kay Tita Annabel. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang gusto ko marinig, ano naman ang impression sa kanya ng nanay ni Richard? Maraming salamat doon. At bago tayo magtapos, good evening muna kay Ian Dennis Pedro, Lalaine Villaflores. Si Lalaine Villaflores, sabi niya, siya nga daw 1,700 pesos times 6 sila na bumiyahe. Binuin mo, magkano ang total nun? Huwag mo na akong pag-computein, Lalaine. Sana may total na kasama sa comment. Sinabi mo na yung total. At syempre kay Señorico El Garrico, baka may babatiin ka. At syempre, batiin ko ang aking mumi at papa nanonood dyan sa Bicol, Irene Atenera Espiritu. Good evening. Batiin din natin si Roel Resio. Sir Roel, good evening. Nanay, tatay ni Jackie Resio. Good evening po, sir. At sa lahat po ng mga tumutok sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight, maraming salamat po. Sa pangalan nila kay Ray Sibayan, ito po ang inyong mga lingkod. Ako po, Kisses Habson. At ako naman, si Ara Espiritu. Susunod na ang Showbiz Talk Ganern with Tita Morley and Tita Gorgie. Ang oras natin, 10:02 ng gabi.